Maghanda na Metro Manila, Central Luzon, Northern Luzon at Calabarzon. Papalapit na ang Super Typhoon Uwan. Mula ngayong hapon mararamdaman na ang bagsik ng bagyong Uwan at pinakamararamdaman mamayang gabi hanggang Lunes ng madaling araw. Sa ating mga kababayan, siguraduhin ang handa na po ang lahat at nakalikas na po ang mga dapat lumikas dahil mahirap pong kalaban ang super bagyo sa gitna ng dilim at sa gitna ng pagbayo at lakas na dala ng hangin nito. Mga kababayan, nagpapatuloy ang matinding pananalasa ng Super Typhoon Uwan habang tinatamaan ang Bicol Region, partikular ang Camarines Norte at Catanduanes at inaasahang maglalandfall sa Aurora Province ngayong gabi o mamayang madaling araw ng Lunes. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ang ating update sa panahon, ang lagay ng bansa at update sa Super Typhoon Uwan. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ang mata ng Super Typhoon Uwan ay huling namataan 100 km hilagang silangan ng Daet, Camarines Norte. May lakas na ito na taglay na hangin na umaabot sa 185 km per hour at may pagbugso na umaabot na po ng 230 km per hour. Ang lawak ng hanging malakas ay umaabot sa 900 km mula sa sentro. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa west-northwest sa bilis na 30 km per hour. Ayon sa forecast track, tatawid sa Calaguas at Pulilio Island ngayong hapon o kaya mamayang gabi at maglalandfall naman ito sa Aurora Province mamayang gabi o kaya Lunes ng madaling araw. Tatawid naman ito sa Northern Luzon at lalabas ng bansa patungong Taiwan Strait sa Miyerkules. Mga kababayan, wind signal number 5 ay nakataas na sa mga bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Aurora at Catanduanes na nangangahulugang extreme threat to life and property. Mga kababayan, halos buong Luzon ay nasa ilalim na ng mga wind signal. Ang sentro ng bagyong Uwan, napakalaki at lawak ng epekto nito. Halos 900 kilometro ang abot ng malalakas na hangin at ang pattern ng kilos nito ay kahawig sa Super Typhoon Rolly noong taong 2020 at bagyong Ulysses noong taong 2020 rin na parehong nagdulot ng malawakang pagbaha at pinsala. Narito ang ilang mga lugar na kung saan nakapaloob sa Tropical Cyclone Wind Signal. Signal number 5 na mayroong typhoon force wind na umaabot sa 185 km per hour o higit pa. Ang apektadong lugar ay sa hilagang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur, hilagang Catanduanes, gitnang bahagi ng Aurora, Baler, San Luis, de Paculao, Maria, Aurora, Pulilo Island, hilagang bahagi ng Nueva Ecija, Quirino, Nueva Vizcaya. Kung kayo po ay nasa mga lugar na ito, mga kababayan, ito na po ang pinakamapanganib na yugto ng bagyo. Kung hindi pa kayo nakalikas, makipag-ugnayan agad sa inyong mga barangay o MDRRMO. Ang signal number 4 naman po na mayroong severe threat sa mga lugar ng Benguet, Ifugao, Aurora at natitirang bahagi, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Southern, Bulacan, Northern and Eastern Bulacan, Quezon, Northern and Eastern, Camarines Sur at Camarines Norte sa Cambuan, Catanduanes at buong isla. Ang signal number 4 ay nagdadala ng mapaminsalang hangin at malalakas na ulan, maaring matumba ng mga puno, poste at makasira ng bubong. Mag-ingat at manatili sa loob ng matitibay na gusali. Signal number 3 naman, strong to storm force wind sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Marinduque, Sorsogon, Albay, Quezon at ilang bahagi ng Northern Samar. Inaasahang malalakas ang hangin na pwedeng makapinsala sa mga kabahayan at linya ng kuryente. Sa NCR o National Capital Region at Calabarzon, maging alerto po kayo at posibleng makakaranas ng blackout at pagbaha. At para sa ating coastal flooding and storm surge, babala ng Pag-asa, posibleng umabot sa 3 metro pataas ang storm surge sa mga baybaying lugar ng Cagayan, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Pampanga, Metro Manila, Cavite, Batangas, Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Kung nasa tabing dagat ka, lumikas na agad sa mas mataas na lugar. Ang storm surge ay hindi ordinaryong alon. Ito ay parang nabuhalang tsunami na dulot ng malalakas na hangin ng bagyo. At narito ang ating track and intensity outlook para sa bagyong Uwan. Ngayon hanggang mamayang gabi patuloy na kikilos papunta sa Aurora area.
Linggo ng gabi o Lunes madaling araw, posibleng maglandfall na ito sa Aurora sa paligid ng Baler o kaya naman Ginalungan. Lunes ng umaga tatawid sa kabundukan ng Cordillera at lalabas sa Lingayen Gulf. Martes hanggang Miyerkules babaybayin ang kanlurang bahagi ng Luzon at posibleng dumiretso sa patungong Taiwan bilang humihinang bagyo. Kahit humina pa ito sa Category 3, pag landfall, malawak pa rin ang epekto nito. Maghihanda hanggang sa mga rehiyon ng Ilocos at Cagayan Valley. Kaya narito ang ating safety reminders. Una, huwag nang lumabas kung mayroong signal number 3 pataas sa inyong lugar. Ihanda ang mga emergency kit, flashlight, radyo, tubig, gamit at dokumento. I-charge ang inyong cellphone at power bank habang may kuryente pa. Makinig lamang sa mga opisyal na anunsyo ng Pag-asa at ng NDRRMC. Iwasan ang pagpunta sa mga dalampasigan o tulay habang malalakas ang hangin at ulan. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in troubles. Sa gitna ng unos, huwag tayong mangamba. Ang Diyos ang ating matatag na kanlungan. Manatili tayong ligtas at manalangin at magtulungan. At narito ang ating summary. Super Typhoon Uwan o may international name na Fong Wong na nagkaroon ng intensity umaabot sa 185 km per hour at may pagbugso na umaabot na ng 230 km per hour. Kumikilos ito sa bilis na 30 km per hour at posibleng maglandfall na sa bandang Aurora mamayang gabi o kaya bukas ng madaling araw. Widespread heavy rain, storm surge at destructive wind expected na po natin sa mga lugar na dadaanan ng bagyong Uwan. Mga kababayan, ito na ang huling yugto ng bagyo. Bago tumama ang bagyong Uwan sa kalupaan, huwag nang maghintay pa, kumilos na para sa kaligtasan ng pamilya. Para sa tuloy-tuloy na coverage ng bagyong Uwan, manatiling nakatutok dito sa Pilipinas Weather Ngayon. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtutok dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maging handa, maging ligtas, maging alerto. Ingat tayong lahat!